Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshies. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Aqua at yung bago po nating mga viewers. Kukunin ko lang po itong pagkakataon para po magpasalamat dun po sa mga aking po mga subscribers at viewers na nagpahatid po ng kanilang pagdamay sa aming pong pamilya. Maraming salamat po. Ngayon, tignan natin kung ano yung pinaka-update nyo para sa 3rd and 4th quarter ng taon na ito. Pero bagong lahat, tignan natin itong pinaka-general message lang para dito kayo mag-focus, no? Para do sa natitirang kalahating taon. Okay, we have self-reliance. Okay? So, this is more of don't be afraid to be solo. So, ibig sabihin, kung huwag ka matakot na mag-isa o ikaw lang gagawa lahat, no? This is confrontation. Pick your battles wisely. Okay? So, kung meron kang medyo kausap o kalaban o nakikipagdiskusyonan, piliin mo yung mga dapat mong pasukan na pagdidiskusyonan mo. Okay? Now, letting go. This is letting go, or letting or learning how to let go. Okay, so kung parang kung meron tayong mga disagreements, no, Aqua, just let it go. Kung hindi naman ganun ka-importante, wag mo nang pansinin, wag mo nang bigyan ng effort o energy. Just let it go. No, kalimutan mo. Kasi mahirap din na may confrontation di ba? Yung haharapin mo yung tao para mag-usap kayo, magkaroon ng diskusyonan, lalo na kung ito ay alam mo na, definitely magkakaroon ng masasakit na pagsasalita, no? Lalabas kasi yung syempre yung feelings mo So you're hoping na yung person na kausap mo, yung person na i-confront mo, maging honest din sa'yo, no? Very straightforward magsalita. And if it needs to be na mag-ano ka nga, di ba, self-reliance is tipong kung kailangan mo mag-isa, huwag ka matakot. Hindi mo kailangan ng somebody to help you with things, no? Kaya mo lang gawin yan lahat on your own. You're given the power to do everything on your own. So, huwag ka matakot, no? Be confident na kaya mo to gawin. Okay? So, tignan natin ngayon na pagdating sa tarot, kung ano, yung 3rd and 4th quarter. We have the 8 of Cups, the 5 of Cups, and the 2 of Pentacles. The 4th quarter is the Devil, the World, and the Page of Pentacles. Okay, Aqua. So, dito, unahin muna natin yung career, money, work, business, no?
Tapos tsaka ako pupunta sa love. Now, the third quarter is July, August, September. Okay? So, yung July, aalis ka eh. Either you or yung person mo will be walking away. Merong aalis. Okay? Merong lilisan. Merong pupuntahan. Merong ibang destinasyon. If you're planning to go abroad, ito na yung time. If you're planning to change work, ito na yung time. So, if you're planning to look for another investment, ito na yung time. If you're planning for, sabihin natin, looking for yung promotion, this is the time. Okay, in July. Bakit ka ba naghahanap? I mean, in terms of, why are you doing this? Kasi hindi ka satisfied, no? You're not happy. You're not contented. Hindi ka masaya. Hindi ka kontento. Hindi ka fulfilled. Hindi ka satisfied. Kaya ka umalis. Kaya ka may hinahanap. Diba? Kasi gusto mo talagang ma-experience o ma-meet yung goal na gusto mo talagang makamit, no? So, maybe the fact that, sabi ko being self-reliant is you want to do things on your own. Gusto mo patunayan na kaya mo mag-isa. Kaya ko itong gawin. Diba? Going out, searching for things on your own. Yung nga lang, pagdating ng August, be sure, yung movement na to, no, yung pag-alis mo, yung paghahanap na yan, hindi ka magre-regret. Okay? Kasi 5 of Cups is energy of regret. Yung pagkakaroon ng, ano ba yung regret sa Tagalog? Panghihinayang. Okay? Yung pakiramdam ba o yung naramdaman mo na nanghinayang ako dahil hindi ko to ginawa o hindi ko siya binigyan ng effort o dahil hindi ko ginrab agad yung opportunity. Yun yung ganon, panghihinayang o binaliwala ko. No, parang ganon. Kaya, 'di ba? Yung sabihin nagre-regret ka, 'di ba? Nagsisisi ka. Abi nga nila ang pagsisisi ay nasa huli. 'Di ba? Nasa huli palagi. Do nakikita mo na sa umpisa na normally kasi hindi naman natin tinatanggap yun ng baka mali nga ito, baka alam mo na dito yung tama o gawin, yung dapat natin gawin. Normally, itatry mo kasi muna eh. And then, pag nakita mo it didn't work, then that's the time that you will feel na nagkamali ako sa desisyon, kaya sayang yung opportunity. Kaya doon ka nangihinayang sa dulo. Diba? Kasi kailan nagawa mo na't lahat. Kailan tapos na, hindi mo na maibabalik yung nawala. Yun yung dapat nating pag-isipan. Okay? Kaya nga ito no? Pagdating ng September, you're trying to make that decision. You're trying to balance things. Kasi siguro, ayaw mo manghinayang eh. You're trying to find yung sabihin nating opportunity na gusto mo or the job that you wanted. Pero syempre, ando pa rin yung feeling na baka manghinayang ako kasi okay naman ako ngayon. Kaya iniisip ko pa eh, naalis ba ako o hindi. No, this is September. So you're trying to make that decision. So make that decision. No, ikaw lang kasi makakapag-decide niyan eh. Na kung dapat ba o hindi ko itong gawin. Okay?
You could feel that, Aqua. Mararamdaman mo yun eh. Use your intuition on this. Alam mo naman eh, depende kasi sa sitwasyon nyo eh. Iba-iba naman ang sitwasyon ng bawat tao. So, I'm giving you that free will to make that decision for yourself. Okay? Pagdating ng fourth quarter, October, November, December, okay? Yung October is really something na very tempting, okay? So, may pagka-obsessive, something that is not good, yung hindi maganda eh. In other words, hindi siya positive. Okay? Yung ginagawa mo dito is not positive at all. Maybe it has something to do with kung ano nga yung hinahanap mo. Okay? Kung ano yung gusto mo ma-achieve. Kasi, sinasabi dito, November is, kailangan na mabago to eh. Kailangan na nating baguhin, Aqua. Para mabago, kailangan magkaroon ng panibagong pag-uumpisa ulit ng ibang cycle. So, kung plano mo dito na maghanap ng ibang work, syempre, you have to start all over again. Hindi naman siguro yung, ang swerte mo naman na ang taas agad ng position mo. Unless ikaw yung, sabihin natin, one of the luckiest people in the world, tipong gano'n na, yung pinasukan mong trabaho ay talagang mataas agad. Pero kung ordinaryong tao ka lang, syempre, we all start from the bottom, di ba? Lalo na kung lilipat ka sa ibang company, start ka muna ulit sa umpisa. Di ba, we normally go on training, magta-train muna tayo, kasi nga para mas alam natin yung work. So, we start from the very bottom, di ba? But that would mean a new beginning, panibagong pag-umpisa ulit. Same with business, di ba? Mag-umpisa tayo ulit ng maliit ulit yung puhunan kasi kinakapapa natin yung ating market. Iniintindi pa natin mabuti yung ating product, kung paano natin to ibibenta, paano natin i-advertise, no? Yung ganon. So, you start all over again. Ito yun eh. You start all over again. Diba? That's November. But the good thing about this is, pagdating ng December, makikita mo naman na magkakaroon ng improvement. Pentacles kasi ito eh, no? It's all about money, material things. So, kung ano man yung i-effort mo rito, magkakaroon naman. Ito, December. Hindi nga lang kalakihan, but at least, may improvement. Yung gaba. Hindi ka totaling talo. That's what I wanted to say, na okay naman. Siyempre, kasi nga dahil nag-umpisa ka pa lang, siyempre, maliit pa lang yung pera mo, di ba? Pero at least, andun na yung first step. Andun ka na. Itong, ang di lang maganda kasi dito is this card. Itong October natin. The Devil. Kasi this is something na talagang parang obsessive. Yung obsessed ka na hindi kailangan mabago na talaga yung buhay ko. Parang ganun eh. Na yung gusto mo nang magkaroon ng change. Parang sawan-sawa ka na dito. Yung nangyayari sa current na situation mo. Kaya parang gusto mo na talaga makakita ng kaiba-iba. Dadating ka naman dun eh. Just be patient about it. And make the right decision. Okay? Para hindi ka ganito. Don't be too obsessive about it. Kasi things will change. Magbabago naman talaga eh. Okay? And makikita mo yung efforts mo will be there. Ayan na yung start oh. You will receive this message na nagkaroon ng may profit, may income,
Maybe, ayan, ito na yung nag-start ka na mag-earn ulit ng pera. Well, December ito, definitely kahit papano, kung nakapasok ka na dito, kahit papano, maganda na yung pagpasok mo ng next 2025. Di ba? Kung ka ba sure na by 2025, meron ka ng pera. Okay? Now, pagdating sa love, Aqua, again, merong aalis. May makikipag-split, may makikipaghiwalay, merong may iwan, o merong aalis. This is July. Now, nag-iisip to, nagpaplano pa lang kung itutuloy niya yon. Kasi yung August is really parang iniisip mo na baka mag-regret lang ako kung aalis nga ako. Baka manghinayang ako o magsisi lang ako kung itutuloy ko yung plano ko na makipaghiwalay, lumayo, maghanap ng iba. Baka umiyak lang ako, pagsisinang ko, panghinayangan ko, mga ganun. August yan. Kaya ng September, sabi mo, teka muna, ititimbangin ko muna yung sitwasyon namin para naman hindi pabigla-bigla. Kung talaga bang pwede pang kami. Kung hindi na talaga, syempre, ang pinagdarasal mo rito is magkaroon ka ng sign, no? O maliwanagan ka na magiging tama yung desisyon mo yun. October kasi is something na sabihin natin na merong hindi magandang ginagawa. Okay? Merong kung gaba parang something that is negative that is being done dito sa relationship na to. It could be something na, sabi ko nga, obsessive, either obsessed ka dito sa tao na to, ayaw mo to let go, or it's all just about sex, yung mga ganon. Hindi wala namang love, kasi this is the devil energy. Diba? Kaya, humihiling, no? It is already asking you or telling you, kailangan nang baguhin natin to kasi hindi naman to yung relationship na gusto mo o bagay sa'yo. Diba? Kaya kung gaba parang kailangan nang magkaroon ng panibagong pag-uumpisa muli. Pag-uumpisa muli. No? A new beginning. Now, new beginning with the same person or new beginning with another person. It's up to you, Aqua. Kasi, yung December mo, there is a message that you will be receiving. May mensaheng ka matatanggap from a person na maybe an earth sign, Taurus, Virgo, or Capricorn, o meron siya nito sa kanyang chart, na nagpapahiwatig sa'yo na gusto ka niya, na posible na maging seryoso siya sa'yo. Okay? So, you might consider this. But this is something na parang sa susunod na year is something na talagang maybe titignan mo kung ano na mangyayari. But iniisip mo pa lang. You're trying to consider this at the moment. Hindi pa talagang yes na yes. So, yun yung energy na nakikita natin na more or less sinasabi dito sa'yo sa fourth quarter, Aqua. Kung kanino man tong energy na nakuha natin from Aqua, sana nakatulong ito sa iyo ng malaki. Maraming salamat sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na to. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.